Kumusta mga brad? Sabi ng iba, pangit daw yung mga made in China. Sa tingin ko, hindi naman siguro lahat. Napakadami na pong mga made in China ngayon na talagang ang aangas ng dating. Talagang sumasabay doon sa mga Japanese brand. Isa na nga po dito ang brand na CF Moto. Kung looks na nga pag-uusapan, talagang sasabay to. At pagdating naman sa performance, may napatunayan na rin siya. Kaya sa panahon ngayon, hindi po lahat ng made in China ay low quality. Yung iba, okay talaga. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Dito sa atin, kilala na rin ng mga tao yung brand na CF Moto. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto yung sports bike at naked bike na maganda ang quality at abot kaya, pasok na pasok ka dito sa brand na ito. At ang kanila nga pong pinakabagong labas at napakagandang naked bike, walang iba kundi ang kanilang CF Moto 450 NK or CF Moto NK 450. O, diba? Napakagandang naked bike. Pero doon pa rin ako sa naked na sexy. Oh, manyakis, manyakis! Noong hindi pa nga po nilabas sa Pilipinas ang motor na ito, marami talaga ang nag-aantay dito. Kailan ba nilabas sa Pilipinas yan? Excited na ako. Pag yan nilabas sa Pilipinas, magpapabili ako kay mama. Dalawa. Kung sa bagay, sino ba naman kasi ang hindi ma-excite sa motor na ito? Napakaangas ng dating, bruskong brusko, at syempre napaka-modern ng kanyang design. Kaya sa tingin ko kapag nagkaroon ka ng ganito, wala kang talo. Okay. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman po natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto 400 NK na mayroong 449.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 2-cylinder, dual overhead cam with 8 valves, naka Bosch electronic fuel injected at syempre ito po ay naka liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 49.6 horsepower at 9,500 RPM, 39 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 220 km/h. Pero dahil nandito na nga sa Pilipinas, panigurado aabot ng 250 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 14 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 23 kilometers per liter. Para nga po sa isang 450cc na naked bike, hindi na po masama. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 150/60/70 naman sa likuran. Syempre, pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran na mayroon nga pong dual channel ABS. Pero kahit nga po napakaganda na ng kanyang braking system, may complain pa rin ng ibang tao dyan. Bakit daw hindi ginawang dual disc sa harap? Kung sa bagay, may point naman sila. Pointless nga lang. Ano yun, mas magaling pa kayo sa engineer? Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, talaga nga namang napaka-astig. Para nga po siyang ulo ng robot. Napaka-modern talaga ng dating niya. At kung mapapansin nyo rin yung tapalodo niya sa harap, ibang klase din ang pagkakadali nila dito. Hindi po siya basta tapalodo lang. Talagang nilagyan nila ito ng sariling style. Ang kanyang gauge panel, syempre naka full TFT display at napakaangas din po ng dating niya. Katulad nga din po sa ibang motor, meron po siyang smartphone connectivity. Smartphone connect na sabi nga po ng iba, wala naman daw talagang connect. At syempre yung kanya nga pong pangmalakasang feature, ang kanyang TCS or Traction Control System. At ang malupit po dito, ito po ay optional. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off. Kung sakaling gusto mong sumemplang, i-off mo na lang. Pero dito, hindi ka sesemplang. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang KYB inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit din ng pangmalakasang KYB monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot nang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore, ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakalaga ng 262,800 pesos. Na mas mababa nga po kung ikukumpara mo doon sa 400cc doon kay Kawasaki. Pero syempre, the big four kasi yun. Pero ang kagandahan naman dito, marami ka ng choices. At sa halaga nga pong 262,800 pesos, may ganito ka ng kagandang motor. Wala nga lang yung tatlong pinaka-importanting features. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-isa nga rin na shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout ko pala ka dyan, Michael Barredo. Shout kay Oliver Gumosio. Shout kay Charles Carino. Shout kay Arvin Hunter. So ang ganito na lang muna mga brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre stay alive, keep bye.